So, nandito na naman tayo kay Payong Planang, the DCD. Ayun o, Daytona, finally activated. Start natin, damn. Parang clutch ulit to eh. Oh, di clutch nga. Oh, patulong naman ako. Papihit ako ng clutch. Okay lang. And to start up. Grado sa sound check, underbelly exhaust, Triumph Daytona 660. Alright. This is what it looks like kapag hindi siya naka-start. Naka-LED po tayo sa kanyang turn signals. Meron tayong hazard. Yung kanyang headlight. Kapag naka-DRL, dito po yung iilaw. Ito yung main headlight niya. And this part is the high beam. May carbon fiber hints on this part. On this part, maganda yung pagkakayari. And sa may likuran naman, LED pa rin with the Triumph branding. Turn signals, LED. Yung kanyang plate holder. Medyo may pagkahamahaba. Naka-clip-on bar tayo with a Showa SFF BP inverted front fork. Cockpit, ganito yung itsura niya, properly done. Hazard on this part, ayun po. If you're going to press this one, it's having 3 modes: Sport, Rain, and Road. At saka yun marahil yung masasabi kong lamang niya kay Tiger at saka kay Trident. So riding modes, pwede mong i-set up on this bike setup. Ayan, pwede mong ma-adjust yung traction control niya as you wish. So, tayo, service available, trip setup available, display setup, everything that you need to find over here. And also yung sport, tignan nga natin kung ma-adjust ba na. Yes, we can adjust the ABS on this part. And also yung kanyang map. So ikaw bahala. And yung kanyang traction control. Ayan. So yung power niya naka-sport talaga lahat. So, ito din yung nagustuhan ko kay Triumph. Halos lahat ng parte niya sa katawan is na branding ng Triumph. Same thing as the grips, brake reservoir, at saka adjustable din ang kanyang brake lever up to 5. Balik tayo sa kanyang harapan kasi marami tayong detalye na mame-mention sa kanya, especially the honeycomb. Pasukan ng hangin, labasan dito sa radiator. O windshield po na smoke, properly designed. Saka dito sa parte na to, medyo may mga patusok tayo. Aggressive ang datingan with the carbon fiber hint sa baba ng kanyang headlight. All the way here, my dear friends, ganito yung kanyang pintura na makikita mo. Maayos at saka pulido yung pagkakagawa. Design wise, my dear friends, pagdating sa kanyang black, magugustuhan mo. And para sa akin, either black or red. Gusto ko rin yung kanilang Daytona livery na hindi available dito sa Pilipinas. Pero kung ito lang yung choices natin, okay na okay lang naman. This is, by the way, the satin granite or the satin jet black. Black siya, my dear friends. Sinaga ng konti ng araw, may pagka-gray. And amazing yung kanyang looks and aggressive since nakapadak stand siya. Medyo busy ngayon dito kay Triumph Planang kasi may release sila na car. By the way, massive shoutout and congrats to Sir Don Lim. Bago pa lang siya dito kay Auto Hub Group Mazda. May release na siyang CX-90. Na-vlog na natin to. Go check out the video. Sabi kasi ni Mazda, this is their flagship. By the way, this is the Artisan Red. Available lang kay CX-90. And this is a premium as well. It means may additional siya na bayad if you're going to go with this paint scheme. With the Daytona 660 decal,
sa kanyang katawan. Meron siyang bright na decal na 660 sa pinakababa, and ang kanyang kaha mix po ng glossy at saka ng satin. If you're going to check, my dear friends, this is perhaps one of the smallest looking na Daytona na mabibili mo, but it's 660 and it's still a big bike. So pagdating sa kanyang engine displacement, the same thing as a Tiger and the Trident 660. Naka 660cc pa rin siya na inline triple, liquid cooled, dual overhead cam. Ang exhaust naka underbelly, and meron siyang 6-speed manual with assist slipper clutch na naka quick shifter ready. Ngayon pagdating sa power, dun sila nagkakaiba. Ang torque ni Daytona 69 Nm at 8,250 RPM. Ang kanyang power 95 PS at 11,250 RPM. So expectingly, pwede siyang pumalo ng triple pa ng speed limit dito sa Pilipinas. And pagdating sa kanyang fuel tank, ang full 14 liters po. So meron siyang 20.6 km per liter. Range, more than 285 kilometers na hindi nagpapagasolina. Another thing that I may add to the tank, ito po, ganda ng itsura. It's properly distinguished against the other 660 kasi ganito yung kanyang tank eh. Si Daytona lang yung meron ganito, si Trident iba, si Tiger iba din. At saka pagdating sa kanyang shapes, masasabi mong exciting yung kanyang datingan and may pagka-aggressive. Decal din tayo sa kanyang Triumph logo on this part. Ito, decal din. Pwede mo tanggalin kung gugustuhin mo. Kanyang wet weight, 201 kilograms po. Medyo may kabigatan pero mas magaan pa rin sa kanyang mga kompetensya, especially sa mga Japanese brand. Ang kanyang seat height, 810 millimeters. If you are 5 feet 6 tall, ganito po makukuha nyo. Medyo patras yung kanyang foot control. Medyo may kataasan siya. Pang race type yung datingan. Committed talaga siya. Pero hindi masyadong committed katulad ng mga ibang sport bike. And ito yung nagustuhan ko kay Triumph kasi pati yung frame niya, maganda din ang pagkaka-finish. Now, if you are seeking affordability, sa tingin ko hindi mo kailangan magreklamo sa kanyang seat. On the other hand, still beautifully done. Makapal po ang pagkakagawa. The materials nga lang, yun nga lang, may kukumpara mo siya sa mga premium talaga na nilalabas ni Triumph. And also on this part, ayan, makapal din yung seat ng kanyang pillion, so hindi mapapahiya yung iaangkas mo dito. Design wise, para sa akin maganda talaga siya. Naka banana swing arm po tayo, still beautifully done. And ang kanyang mudguard, beautifully done. Showa inverted front fork po tayo. Sa may likuran naman, single shock with preload adjustability, and it's a gas charge as well. And when it comes to the braking power, meron po tayong 310mm dual disc brakes with the Triumph branding. Sa may likuran naman, 220 single disc brakes po tayo, still Triumph branding, and both have complementary TCS at saka ABS. Ang tires niya, isa din sa lamang. Michelin po tayo, 120, 70, 17 po tayo sa harapan. Sa may likuran naman, 180, 55, 17. Big bike na datingan, my dear friends, if you're going to ask me. Ayan, when it comes to the pricing, 549,000 Philippine pesos po tayo dito kay Triumph Lanang Davao. Link in the description tayo kay Sir Jacob. Massive shoutout din kay Sir Don Lim sa Master. In conclusion, my dear friends, personally, itong bike na to, panalo. Kung napanood mo yung Mission Impossible 2 when you were younger, may effect talaga sa'yo yung name na Daytona. Lalong-lalo na to, growing up, na both Triumph pala yung ginamit na motor doon sa 5C nila. When it comes to the technology naman, basic po siya. Pero ito yung maganda sa kanya eh. Pwede mo siyang i-track. And almost face melting na yung kanyang horsepower. Isipin nyo yun, kulang na lang ng additional 6 horsepower, nasa 100 HP na siya. Isa talaga sa nagustuhan ko sa kanya is may adjustability pa rin yung kanyang mga riding modes. Sa kanyang presyo, if you are going to compare it with the CBR 650R, sa tingin ko marami pa ring fan ng 650R dahil sa kanyang inline 4, pero kung naghahanap ka ng magaan na motorsiklo, an exotic sound of triple cylinder, sa tingin ko para sa iyo tong motorsiklo na to. At saka kung ikukumpara mo siya sa mga beginner bikes, magaan siya at saka abot naman po ng isang 5 foot 6 tall. So para sa akin, it makes a big difference in the market. So ayan, tapos na tayo sa vlog. Masaya lang talaga ako kasi nakumpleto ko na yung vlog ko sa tatlong 660. 2 years ago na vlog natin si Tiger, dumating si Trident, ngayon naman the legendary Daytona 660. Ayun, panalo eh. Damn!